Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula September 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyari na to o mangyari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas na reading, kung positive ba o negative. Depende. So, kung anong ma-pick up kong energy. Inubobo pa rin ako, ha? Pagpasensyahan nyo na. Dahil tinirang kaso kasi ako. Anyways, kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito na yung pinakahuling deck. So, magsimula na tayo. Excuse me. So, sa case ito may mag-lovers tayo. Mukhang nag-live-in silang dalawa. Pwedeng nag-live-in o may mga anak na sila. Alin man dyan. Pero, sa case na to, magkarelasyon lang sila. Di sila kasal. Probably may anak na nga. Pero hindi sila kasal. Anyways, mukhang masaya naman yung lalaki. Pero yung babae, di siya masaya sa relasyon nila. So, yung lalaki natin dito, para bang gusto niyang mag-explore. Gusto niya siguro mag-try ng something new. Gusto niya mag-experience pa. Ganun eh. O yan. Parang gusto niya mag-expand yung knowledge niya o experience. Kaya parang gusto niya mag-try ng something new o mag-travel o mag-aral. Para bang ano, gusto niya ng freedom. Puno siya ng buhay. Kaya lang, ang problema nga natin, yung babae. Hindi siya masaya, oh. Kahit dito. So, ewan ko anong nangyari. Baka magkaiba na sila ng opinion sa buhay, o beliefs, o faith. Na para bang taliwas sila ng gustong mangyari. Kinokontra siguro nitong babae yung gustong mangyari ng lalaki. May mga gusto yung lalaki na ayaw ng babae, pwede rin. Kaya, ayan, di sila compatible sa ngayon. Ngayong September 1 to 15. Lalo na yung babae, oh. Okay naman yung lalaki, yung babae yung may problema. Para bang anytime ready. Ready to makipag-away. Dahil malungkot siya eh. So pag ganun malungkot, na-stress siya. Pag ganun, edi prone sa away. Konting detalye lang, big issue na.
Anyways, regardless kung sino kayo dito, kung kayo itong lalaki o babae, ito yung partner ng Scorpio sa kwento na to. Pisces, Gemini, wow, ito sa madaling salita, makakatanggap ng good news yung babae. Ay, babae. Babae kasi ito eh. O regardless kung sino yung nanonood, babae ba, lalaki, basta yung Scorpio ay makakatanggap ng letter, letter, o any form of message na recorded. Okay? So, chat, email, text. At yun ay tungkol sa pag-receive ng gift. So, again, good news to. Pag yung letter ay tungkol sa good news, pwede. Kung di literal na gift, yun nga, tungkol sa good news. O baka, masayang mensahe eh. Siguro may bibisita sa kanya o may tutulong in times of crisis. O baka may opportunity na paparating sa kanya. Example, natanggap sa work, kung jobless, sabihin natin nag-apply, matatanggap sa work, mapopromote, increase salary, pay rise, papaboran siya ng kung sino man. Ganun eh, parang magiging somewhat lucky siya. O baka ma-recognize yung kanyang talent, skill, knowledge. Basta magsasaya siya sa matatanggap niyang mensahe. O baka ito na yung salary loan. Finally, na-approve na. O ito yung pension na nilalakad ng iba sa inyo. Finally, makukuha na kasi sa experience ng mama ko, ang tagal eh. Mga 4 months yata. Bago niya nakuha, di ko sure. Tagal dumating nga. Mga ilang buwan. Well, anyways, punta na tayo dito. Sa huli. Huling deck. Ano masasabi nito? Slow. Expansion. So, ang dating sa akin, go with the flow at continue mo lang ang pag-grow. Expansion ang dating sa akin ay grow. Growth. So, yun. Parang, go with the flow. Keep growing. Ganun eh. Anyways, medyo mahirap na combination. Hanap pa tayo ba? So, sa panahon daw ng uncertainty and chaos, look within. Okay? So, pag, yun nga, in case na may pagdaanan yung iba sa inyo na crisis, ay walang makakatulong, kundi sarili nyo lang din. Na para bang malalaman nyo ang sagot sa mga tanong nyo sa isip o tawag dito,
makakatulong yung parang ano to eh, looking within ay mukhang reassessment, re-evaluations, ganun ang dating sa akin. Na kailangan mag-reflect ng iba sa inyo sa tinakbo ng buhay nila. Kasi pag ganun nga, nag-reflect, nag-introspect, doon siya makakakuha ng solusyon ba sa problemang to na pwedeng kaharapin o kinakaharap na ng iba sa inyo. Yan eh. Parang siyang isolation sa akin. O solitude. Kailangan mapag-isa ng iba sa inyo para mapag-isip-isip o anong dapat gawin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.